Susan, hindi biro ang magkaroon ng negosyo ng mga hayop. Aba, talagang kukunin niya ng atensyon at oras mo, Kuya Kim. Tutok ka talaga dapat. Ang ating nakilala, isda ang mga alaga, pero alam mo ba ang kinakain, mga laman ng manok? Laman ng manok? Bah, anong klase namang isda yan? Ang sosyal pa, gusto niya maraming protina, ha? Alamin natin ang kwentong ito na inalam ni JP Soriano. Laman ng malalaking plastic na ito ang iba't ibang parte ng manok. Matapos makahanap ng pwesto, isa-isa na itong ibinuhos para ipakain sa mga alaga. Maya-maya pa, kanya-kanyang sunggab na ang mga alaga ni Danilo. Ang pinararami ni Danilo na karne raw ang paborito, mga hito. Mag-iisang taon pa lang ang catfish farm ng 39 anyos na si Danilo. Matapos makahanap ng lugar para sa fish pond, sinimulan niya agad na mag-alaga ng 45,000 na fingerlings. Dapat alam mo na itinuturing na carnivore ang hito o catfish. Ito yung mga hayop na karne ang kinakain. Kadalasan kasi pagka malalaki na ang hito, ang pinapakain talaga, manok, karne. Hindi pwedeng puro feeds ang ipakain mo sa kanila pag malalaki na sila. Meron na kaming permis na kinukunan. Kami talaga yung kumukuha. Si Danilo, kumukuha raw ng nasa 1,000 kilo ng di na ibebentang manok sa palengke para ipakain sa mga hito. Mga nare-reject, lalo na sa mga palengke, sa mga farm, yun yung mga pinapakain namin. Yung mga frozen, yung mga hindi na pwedeng kainin ng tao, sa hito na napupunta. Bigay na lang yun, wala nang bayad. Mas nakakamenos daw siya kapag karne ang kinakain ng mga hito kaysa sa sako-sakong feeds. Kapakain po kami, buo. Every other day na kami makapagpakain. Mas mataba siya, saka mas maganda yung laki niya. Mas mabilis silang lumaki kumpara sa feeds. Saka mas makakatipid ka. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ligtas ang pagpapakain ng manok sa mga hito. Tama lang po na pwedeng magpakain sila ng chicken or yung mga parts ng chicken, pero dapat ay ito ay niluluto para mamatay yung mga bacteria at mga parasites na nandoon mismo sa chicken. Dapat malinis yung ating pinapakain sa ating mga hito. Medyo may kamahalan ang commercial feeds ngayon, kaya yung iba nagre-rely sa mga ganitong klaseng pagkain. Hitik din sa protina ang karne na kailangan ng mga hito. Yung mga meat food kasi na yan ay merong mataas na protina. Bilang isang carnivorous fish ay kailangan nila mataas na crude protein content. Ang mga hito ni Danilo kanya ring iniluluto. Isa sa specialty niya ang sinampalukang hito gamit ang buho. Pinagsama-sama lang ang luya, sampalok, hito, kaunting asin at tubig. Tapos po sasalang na natin. Mga 10 minutes siguro, luto na yan. Matapos ang ilang minuto, luto na ang sinampalukang hito. Fresh po yung hito, masarap. Lasang-lasa yung sampalok at saka po itong luya. Ayon kay Danilo, 5 buwan lang mula sa pagpapalaki ay pwede nang anihin ang mga hito. Dahil sapat na ang laki namang alaga niya ngayon, maaari na niya raw itong ibenta para pagkakitaan. Aabot daw sa 80 to 90 pesos per kilo ang benta niya rito. Masaya lang ako. Bukod pa doon, syempre kikita ako. Pag nakikita ko kasi yung mga hito, diyan ako unang nangarap sa pag-aalaga ng hito. Panghanap buhay man o sariling pagkain, ang pagpaparami ng isda, gaya ng hito, aba, hindi basta-basta. Kaya siguruhing tama ang bawat hakbang sa pag-aalaga. Ako po si JP Soriano at yan ang kwentong dapat alam mo.